So, yung vlog daw namin ni Adam ngayon ay ilalabas namin si Sol at bibigyan ko siya ng konting basic obedience. Oo, magse-session kami ng basic obedience. And hindi ko siya i-basic obedience kung walang leash. Itong super dog leash natin, kakabit muna natin dito kay... Kaya mo ikabit to kay Sol? Ah, lika Sol. O, ikaw mag-video, dali. Video mo kami. Come here. Oops. Kasi napansin ko kay Sol, kapag loose lang siya, hindi siya nakalish. Tapos inuutusan ko siya, papasok lang siya sa loob ng cage niya. So hindi natin papakunan sa Logan para makapag-focus tayo kay Sol. Alam niyo, ang problema lang dito sa amin, kaya hindi ko gustong ilabas yung mga aso ko, makakuha ng sakit sa labas. Ito ang patunay. Nakakalabas na mga aso. Deadlock mo. Ayan, tingnan mo. Ayan, etchas ng mga askal dito, asong kalye, mga street dogs. Ayan, may po. Dedo. Kaya usually talaga, hindi ko gustong palabasin yung mga dogs kasi makakuha sa mga kalsada ng mga iba-ibang parasites, viruses, at kung ano-ano. Pero, ayan, sige. Sa palaran na lang. Tingnan natin kung anong gagawin ni Sol. Okay, so basic obedience. Bali, pag nilagay mo na yung aso mo sa leash, pwede mo na siyang i-basic obedience. Oo. So, kapag nilalakad mo yung aso sa leash, tuturuan mo na ngayon siya na hindi manghila, obedience na yon. Tuturuan mo rin siya na sumabay sa'yo, obedience yon. Okay. So, pagka first time mong lumakad kasama ng dog mo, ayan, kagaya niyan, may mga dog sa paligid, chance mo na rin yon para i-correct kung ano ang magiging response ng aso mo. So ayan, kapag magpakita siya ng interest dun sa kabilang aso na yon, ko-correct ko siya. Obedience na yon. So yung paglakad lang kasama ng dog mo sa leash, you're already training your dog sa basic obedience. Ha? Ha? Si Sol. Sol. Oo, si K9 daw. Oo, si Sol, si Sol. Okay. Alakad, Sol. Ha? Oo, malaki. Malaki daw. So, kapag ka naglalakad ka lang, kapag ka nagtuturo ka lang sa aso mo ng obedience, isa sa mga kailangan mong magawa is magawa mo yung pagte-training mo sa aso mo nang nakafocus ka sa kanya. And siya rin dapat nakafocus sa iyo. Kaya ideally, iti-train mo yung aso mo nang walang masyadong distractions kagaya nito. Yung pagte-train ng mga aso na merong ubod ng dami ng distractions, later part na yon ng training pag nandun ka na sa stage ng proofing. Kasi hindi mo matuturuan yung aso mo ng maayos sa mga commands kapag ka ang dami-daming distractions sa paligid. Ibang mga dogs, ayun, no? Dami ng mga askal dito sa paligid ng lugar namin dito sa may San Martin sa Angono, sa Rizal. So pag maraming mga dogs, maraming mga bata nagsisigawan, mahirapan ka talaga mag-train. Mahirapan ka mag-train ng aso mo sa obedience. Pero, ay, hello po. Ay, pero sa paggawa naman ito, guys, ang ma-achieve mo naman sa ganito, ang ma-achieve mong training kapag ganitong karaming mga distractions is mapapamiliarize mo yung aso mo
sa iba't ibang mga sights and sounds and smells. Kaya yung training ng mga commands hindi mo magagawa ng maayos sa ganitong klaseng eksena. Sige, punta tayo sa isang side street na medyo wala masyadong wala masyadong distraction. Ayan, so yung paglalakad ng aso sa iyong tabi, no, sumasabay sa iyo ay training na yan. Hello, ay kilala niyo pala si Sol. Hello po. Ito ang distributor natin sa Angono, SDN Angono, dito po yan. Oo, nasaan si Kuya Greg? Andyan? So SDN Angono, ito sila yung mga distributors natin dito sa San Martin sa Angono. Kapit-bahay lang namin. Oops, may asong lalabas. Ay, sige, ingat kayo, ingat. Sila Ate Annalyn. So yung oops, no. Ayan, so pag distracted yung aso, wala kang ganong maituturo diyan. Kita nyo, nakakita siguro ng pusa. Ayun, may pusa nga. Oh. Ayun yung Siamese cat na nagpunta sa bahay minsan. Ayun, oh. Oh, hahabulin sana nito. Sino yun? Kilala mo? Oh, yan yung nagpunta sa bahay. Anong bahay? Nagpunta sa bahay dati. Anong bahay? Bahay natin. Sino pa bang may bahay? Bahay ng kapitbahay? May bahay. Ano, ang dami may bahay. Di syempre pag sinabi kong sa bahay natin yun. Ayan, tingnan nyo. So, ayan lang. Hindi tayo makakapagturo ng formal basic obedience commands sa ganitong situation, pero may tuturo na natin yung ayun, ang daming tae, oh. Daming tae ng mga askal, oh. Asong kalye yung askal, guys, ha. Grabe, daming tae. Ayun, oh. Grabe, kadiri talaga, no. Anyway, yun ang ayoko, kaya as much as possible ayokong nilalakad yung mga aso sa kalsada. Makakakuha sila ng iba't ibang sakit. Hindi natin alam kung yung mga umetsas dyan na aso ay mayroong distemper, may mga parasites like worms, may mga Sarcoptes, Cabiai. Oh, dami talaga yun. Ay, mga etchas yan. Ish. Talagang sagana kami dito sa mga etchas ng mga stray dogs. Ano kayang title ko dito sa vlog na to? Obedience training o ang subdivision na sagana sa etchas ng mga stray dogs. Ayan. Okay. Uy, umihi pa si Sol. Yan lang. Ba't tuwan-tuwa ka? Kanina pati tingin. Tingin ang tingin yung babae. Dami mong ihi, Sol, ah. Grabe, kailan ka matatapos? Ano, Sol, di ka pa rin tapos? Napakaraming ihi, ah. Parang isang drum na ihi yung inihi mo, ah. Ano, tapos na ba? Ba't pinapalo mo ako sa puwet? Wag. Tagal, Sol, ah. Totoo lang, Sol, ah. Grabe yung tagal, ah. Ano? Grabe, ah. Isang balde ang inihi mo, Sol, ah. Halika na. Uy, uy, uy. So, ayun, ito yun lang ang video natin tungkol sa training kay Sol. Alam nyo, pagka nagtitrain kayo ng mga aso, wala naman kayo talagang maaasahan kaagad-agad, no? You have to have patience. Siyempre, first session, kung halimbawa first session ito, ang kailangan mo lang man talaga ma-establish is yung paglalakad ninyo magkasama. Kung hindi pa sanay yung aso niyo sa leash, siyempre sasanayin niyo muna siya sa leash, no, na nakasuot siya ng leash ganyan. Pero ito si Sol, sanay na ito, eh, kahit sa dati niyang owner. Oh, Doon tayo sa kwarta. dun sa dati niyang owner ay ayun, uy, pautang, may mga ano,
Dati niyang owner nilalakad-lakad naman siya, kaya sanay naman siya sa paglalakad na nakalish. Ay, tae, wag ko. Alright. Banda dito, medyo malinis-linis naman yung aming subdivision. Talagang doon sa may lugar namin sa taas, kasi yung lugar namin, lugar ng mga mahihirap, kagaya namin, yung mga dito, yung mga mayayaman, mga nakatira dito. Kaya medyo mas nalilinis-linis ito. Ay, hindi pala. Ha? Pwede ko O sige, lakad mo si Sol. Sige, pag maglalakad ka kasama ng aso, kailangan ikaw ang sinusundan ng aso, ha. Sige, wag kang dire-diretso ka lang. O, ikaw ang boss. Hayaan mo, ila mo. Ikaw ang boss. Go, go, go. Huwag ka na ikot-ikot. Sige, bilisan mo. Oh, ikot ka eh. Sa left side mo siya palakarin. Left side mo, left side. Oh, ikot ka ng ikot, di ba? Teka, may dumadaan. Oops, tabi mo dito sa kanan. Alright. Okay. Sige, pag naglalakad ka, dire-diretso lang. Ha? Pagod ka na? Naano ako. Oh, sige. Yup. Okay, sit. So, pag tinuturuan ko yung aso mag-sit, no? Yung iba ginagamitan nila ng food treat. Ako, lang, sit. Tinutulak ko yung puwet niya. Sit! Sit! Yeah, good sit. Good. Very good. So, sit. Sit. Nakawakan ko na siya. Sit. Sit. Yeah, good sit. Sit. Stay. Good sit. Medyo matigas yung puwet niya. Matigas siyang ipasit. Kaya na subukan ko na ito nung isang gabi. Pinapasit ko. Ang hirap itulak ng puwet niya pababa. Good sit. Pag tinutulak mo pababa yung puwet niya, mag-sit, gugud mo siya. Good. Okay, pwede rin natin gawin yan with food treats, pero I prefer not using food treats sa mga dogs ko. Ano, saan tayo? Ang daming tao. Dami nagbo-basketball. So, ayan, subukan natin na, whoops, stop. Stop. Sits. Sits. Sit. Yun, hindi niya alam kung bakit may tumulak sa puwet niya, kasi ang ginawa ko, ginanon ko yung paa ko sa likod. Okay, let's go. Heel. Stop. Sits. Sits. Oh, sit. Ayun, very good sit. Very good. Hindi niya alam, ba't kaya, sino kaya yung tumutulak sa akin? Hindi niya nakita yung paa ko. Tinutulak ko ng paa ko galing sa likod ng paganito. Ganyan. Okay. Heel. Sits. Sits. Sit. Oops. Sit. No, come here. Here. Good boy. Sit. Oops. No, 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 no. Umiiwas na siya. Umiiwas na siya. Teka. Parang lumuluwag yung ano niya eh. Baka mga muna ada. Paano mo kami? Lumuluwag. Mahirap nang makawala ito. Okay. Pitan natin yung kanyang collar para hindi siya makawala. Panoorin mo ako yung gagawin ko, ha. Wait lang. Sits. 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 Good. Good sit. Panoorin mo. Heel. Stop. Sits. Sits. Sit. Good. Very good sit. Nagigets-gets na niya, di ba? Ulit-ulitin mo lang yan. Stop. Sits. Sits. Sits.
Good sit. Very good. Kita nyo, no? May konti kayong tip na makuha. Yun ang mga hack. Hindi niya makikita na ikaw yung tumutulak sa kanya. Stop. Sit. Sit. Good sit. Oh, di ba? Wala na akong ginawa pero umupo na. Good sit. Stop. Sit. Very good sit. Oh, may sit na siya, di ba? Here. Stop. Sit. 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 Very good boy. Galing. Ganun lang. Naturuan ko siya mag-sit. Isang session lang. Okay, very good. Although ng isang gabi nga, sinusubukan ko itulak yung puwet niya. Bigla naman siyang tumakbo, papasok ng cage niya. Pero ngayon, marunong siya mag-sit. Subukan ko, punta ako doon, tapos pagsisitin ko siya, verbal lang, verbal lang. Hindi ako maggagawa ng kahit anong physical sa kanya. Sabihin ko lang, sit. Yup. Teka, huwag kang marang. Doon ka kasi, hindi ako makalakad. Yup. Stop. Sit. Sit. Very good boy. Oh, automatic na, di ba? Here. Diyan ka lang sa side. Sit. Sit. Very good boy. Again. Stop. Sit. Very good. Okay. Yan lang po yung session natin ngayon ng dog training. Tinuturuan natin si Sol na mag-sit. Uwi na tayo. Thank you po sa panonood.